Nagsimula na po magpalit ng presyo ng kanilang tindang bigas ang ilang rice retailer alinsunod sa umiiral na price cap ng gobyerno. Mas mahigpit na rin daw ang paghuli ng pamahalaan sa mga lalabag dyan. Live mula sa Pasig, may unang balita si EJ Gomez. EJ, good morning. Mariz, good morning. Nagbabala nga ang pamahalaan sa mga lalabag sa 50 pesos price cap para sa 5% broken imported na bigas. Pwedeng makulong, magmulta ng aabot sa 1 milyong piso o maipasara ang negosyo alinsunod sa Price Act. Ang rice retailer na si Brian nagpalit na ng presyo ng mga itinitindang 5% broken imported rice. Tinapala na niya ang mga karatula at ginawang 50 pesos alinsunod sa itinakdang price cap ng gobyerno. Siyempre, suddenly hindi kaagad kami nakapag-adjust. May mga stock pa kami na medyo mahal pa ang puhunan. Presado kami na ibaba para lang makasunod sa patakaran ng DA. Ngayong umiira lang 50 pesos na kada kilong 5% broken imported rice, ang kita raw nila nasa piso hanggang 2 piso na lang kada kilo, kumpara sa dating 4 na piso hanggang 5 piso. Hiling nila bago silang retailers, baka dapat suriin ang presyo ng rice traders at supplier. Wag muna kami. Kasi kami mga retailer lang. Dapat yung mga traders munang doon muna ipatupad. Wag muna sa amin. Dapat yung mga nasa rice mill, ganun, sa mga importer. Sa ilalim ng Price Act at Anti-Agricultural Economic Sabotage Law, may kapangyarihan ang Department of Agriculture o DA na habulin ng mga hoarder, profiteer, cartel at iba pang umano'y nagsasamantala sa merkado. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mas maghihigpit ngayon ang pamahalaan sa paghuli ng sino mang lalabag sa price cap. Posibleng makulong ng 1 hanggang 10 taon at magmulta ng aabot sa 5,000 piso hanggang 1 milyong piso ang lalabag. Maaari ring patawan ng administrative sanctions o temporary o permanent closure ang establishmento. Maaari ding makumpiska ang mga panindang bigas at patawan ng suspension o revocation ng permits at licenses. Yung price cap, temporary lang siya. Tapos meron konti lang na mga varieties ang included po dito. At yun nga po, pwede pong depende po kung ano maging epekto nito sa mga susunod na mga araw, mga linggo. Pwede pong ma-lift ito, pwede pong hindi, pwedeng mapatagal. Pero definitely po, gusto po natin ipaintindi na ito po ay ginagawa natin para po sa kabutihan ng mas nakakararami. Pero meron din naman po tayo, of course, yun, pag-uusap with the industry. Hindi naman po natin sila binigla dito. Mariz, yung nakikita ninyo ngayon, no, yan yung ongoing na price monitoring na ginagawa ng DA. Kasama nila dyan, no, yung ilang opisyal nila, tapos ilang tauhan nito nga Pasig Mega Market, gayon din, no, yung ilang tauhan ng Philippine National Police, partikular ng Pasig Police, no, mismong si Hepe ay nandirito. Tapos, chine-check nila, no, kung yung mga rice retailer na nandito sa Pasig Mega Market, nakatakda na or nakapresyo na ng 50 pesos yung kanila mga 5% broken na imported rice. Doon naman sa mga hindi pa ine-explain nila or sinasabi nila na may warning, pero pagka sa susunod talagang huhulihin na sila kapag hindi sila nagpalit o nag-change ng kanilang presyo sa kanilang mga stalls dito sa Pasig Mega Market. Yan ang unang balita mula po dito sa Pasig City. EJ Gomez, GMA News.